Desisyon sa fitness to stand trial ni Digong, posibleng sa Enero 2026 pa. January pa. So ibig sabihin, Pasko bagong taon, nasa loob si dating Pangulong Duterte, no? Ito kaya napapagalitan ni Panelo ito, kaya napapagalitan ni ni Roque itong si Kopman eh. Kung ano-ano yung mga pinag-uuna eh. Yung tipo bang mga gawaing pang Pilipinas lang para baka makalusot yung mga pinaggagawa nila. Ito, sabi, desisyon sa fitness to stand trial ni Digong, posibleng sa Enero 2026. Imbis na ipaglaban, imbis na idepensa ng tama, ng maayos si dating Pangulong Duterte, kung ano-ano yung mga inuuna. Interim release. Alam naman ng ICC na kapag pinakawalan nila yan, hindi na babalik yan para para mag-hearing. Di ba? Kaya lang yung December 12, last day of the court, kaya kumbaga, maisasubmit lahat ng komento pero yung checking, ultimo yung desisyon ay baka po January na Merry Christmas and Happy New Year po diyan sa loob ng ICC. Dating Pangulong Duterte. Sakit naman nun sa mga DDS. Di ba? Malabo. So, malabong makalabas, ha? So, ngayon, mga bossing, balik natin yun. Wala pa ring final schedule kung kailan ang confirmation of charges niya. Ayun na daw. January na. 2026 na, no? Halatang magpapasko at magbabagong taon ang dating Pangulo diyan sa loob ng ICC. December 5 next week. Pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor. 5 yan. Wala akong utang sa iyo hanggang Biyernes, ha? Hanggang Biyernes next week. Shout out sa iyo lahat yan. Deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon po. Baka hindi na naman lumusot yan. Kasi yung ang ginagawa na lang ho nila, mga kababayan, yung tipo bang baka lumusot, ganun na lang eh. Pero, tignan nyo nga, yung mga pakalat nila dati, na kesyo daw po, sabi ni Bato de la Rosa, berewek. Ang ating dating Pangulo, berewek na. Ano yung berewek? Mahina na daw po si dating Pangulong Duterte, ang sabi ni Bato de la Rosa. Pagkatapos nun, ayun, nagtago na ho si Bato de la Rosa. At mukhang susunod na magtatago ho, mga kababayan, walang iba kung hindi po si Senator CLTG. Sino po yung si Senator CLTG Construction Company? Christopher Lawrence Tesoro. Go. Magtatago na din ho yan sa susunod, mga kababayan. Kaya po, baka maging 22 na lang po ang ating mga senador, mga bossing. Mag-comment yung prosecution, defense, even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyal. At sa earliest, sa nakikita po namin, February, posibleng mag-resume. February pa? Resume pa lang yan, ha? Tapos resume tayo. Kailan yung hearing? March. Baka umabot pa ng 2020. Baka umabot pa ng kalagitnaan ng taon. Ayan. Kaya patagal lang ng patagal. Kung rinerekta nyo na, sige, tapusin nyo, pagtatapusin nyo yung mga hearing, idepensa nyo. Kasi ako'y naniniwala. Kung ang katotohanan po ay nasa kanila, mga bossing, mga atat po yan na matapos yung hearing. Mga atat po yan na umpisahan yung hearing. Kasi yun yung mga panahon na maidedepensa mo na yung sarili mo. Mababago mo ang isip ng mga nandun sa ICC. Pero hindi. Ang style nila, atras. Paudlot ng paudlot. Ano isipin ng mga taga-ICC? Ano isipin natin? Wala silang matibay na depensa. Ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Kaya po, para sa amin, kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Biruin mo sandali lang mga bossing. 2026 daw ho. Ngayon, Bungo,
kung sakaling magka-arestuhan, kung sakaling magkaroon ng warrant of arrest ng first quarter ng 2026, wala nang Bongo. Bato de la Rosa naman, ayan na, meron na daw warrant of arrest, mga kababayan. Ang pinangahawakan ko dito yung sinabi po ni Ombudsman Remulla, hindi po ako maglalagay ni katiting o maliit na question kay Boying Remulla, mga kababayan, patungkol diyan sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa. 100% pinapaniwalaan ko si Boying Remulla. Bato, mga Disyembre, December na. O baka sabihin na natin, dahil sa pagtatago niya, mga January, February na. Bongo, ganun din. Tapos si Boss Jewel, na nung nagsasalita si Senadora Risa Ontiveros at inutusan si Amy Marcos na magsalita ka na, sabayan mo na siya, para hindi na makapagsalita. Tapos sabay dila sa mukhang makakasama din. Siya sinasama ko siya doon sa sinasabi ni John Vic Remulla na 5 linggo na lang. Sino pa? Si Boss Jewel, si Bat, wala nang matitira. Kawawa itong mga DDS na mga senador na ito. Sama mo na si Jimmy Bondoc. Baka dalawang buwan mga kababayan. Yung Jimmy Bondoc may kaso na din po. Hanggang dyan na lang muna tayo, At kailangan ko magprepara ng breakfast o yung kakainin ng anak ko baon sa eskwelahan, Papaalam muna ako. Maraming salamat and God bless po sa lahat.